Wala siyang kwenta, Ruby. Isang hamak na mananahi lang si Winifred na walang ibang alam, kundi ang humawak ng karayom. Kung hindi lang dahil sa utang na loob ng pamilya ko sa yumaong ama niya, matagal ko na siyang itinapon sa kalsada. Ang boses ni Marco ay galing sa loob ng silid sa ospital, malamig at puno ng pagkasuklam. Bawat salita ay tila isang matalim na blade na humihiwa sa katahimikan ng pasilyo. Sa labas ng pinto, nakatayo si Winifred. Ang kanyang mga kamay, na namamagad at puno ng maliliit na tusok ng karayom, ay mahigpit na nakayakap sa isang mamahaling garment bag. Sa loob niyon ay ang isang custom-made suit na binuo niya sa loob ng 3 buwan. Ito ang regalo niya para sa kanilang ikalimang anibersaryo ng kasal. Ang suit na dapat ay isusuot ni Marco sa kanyang promotion ceremony. Hindi siya natulog ng 3 gabi para lang masiguro na bawat tahi ay perpekto. Bawat hibla ay puno ng kanyang pagmamahal. Dahan-dahang sumilip si Winifred sa maliit na salamin ng pinto. Doon, nakita niya ang kanyang asawa. Ang lalaking akala niya ay na-stroke dahil sa sobrang pagtatrabaho na nakasandal sa headboard ng kama. Ngunit hindi siya mag-isa. Ang kanyang madrasta, si Ruby, ay nakaupo sa tabi nito. Ang mga daliri ay mapangahas na humahaplos sa dibdib ni Marco. Poor Winifred! Tumawa ng mahina si Ruby. Ang tunog ay tila kalansing ng kadena. Akala niya talaga ay bayani siyang asawa habang nagbabantay sa labas. Hindi niya alam na ang dahilan ng pagbagsak ng katawan mo ay ang gabi nating dalawa sa opisina. Nabitawan ni Winifred ang dalang garment bag. Walang tunog ng pagbagsak, kundi ang marahas na paghinto ng kanyang mundo. Ang hangin sa kanyang baga ay tila naglaho, pinalitan ng isang malamig at malapot na likido na bumabara sa kanyang lalamunan. Nanigas ang kanyang mga paa. Ang bawat ugat sa kanyang katawan ay tila napupunit sa sobrang panginginig na hindi niya makontrol. Isang matigas na hawak sa kanyang balikat ang nagpabaling sa kanya. Si Doña Remedios, ang kanyang biyenan, ay nakatayo sa kanyang likuran. Walang bakas ng awa sa mga mata nito, kundi isang mapanganib na banta. Bago pa man makapagsalita si Winifred, isang mabilis na pag-angat ng kamay ang nangyari. Ang tunog ng palad na tumama sa kanyang pisngi ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hallway, sapat na malakas para magdulot ng matinding kirot na gumuhit hanggang sa kanyang pandinig. "Huwag kang gagawa ng eksena rito, Winifred," bulong ni Doña Remedios. Ang boses ay parang ahas na bumubulong sa kanyang tainga. "Kung gusto mong manatili ang dangal ng pamilyang ito, papasok ka sa loob at sasabihin mo sa lahat na nahimatay ang asawa mo dahil sa pagod sa trabaho. Isang salita tungkol sa nakita mo at sisiguraduhin kong wala kang matatanggap na kahit isang kusing. Mananatili kang tapat na asawa dahil yan ang tanging silbi mo sa amin." Naramdaman ni Winifred ang lasa ng dugo sa loob ng kanyang labi. Tumingin siya sa sahig, sa garment bag na kinalalagyan ng suit na pinaghirapan niya. Ang puting tela ng lalagyan ay tila naging marumi sa kanyang paningin, kasing dumi ng 5 taon ng kanyang buhay na inilaan niya sa mga taong ito. Bakit ang isang pusong puno ng tapat na pagmamahal ay laging tinatapos sa isang malupit na pagkakanulo? Hanggang kailan susukatin ng isang pirasong tela ang halaga ng kanyang kaluluwa? Nakatayo siya roon, mag-isa sa gitna ng marangyang ospital, habang ang anino ng kanyang biyenan ay tila isang bilangguang unti-unting sumasakal sa kanyang huling pag-asa. Sa loob ng silid, ang tawa ni Marco at Ruby ay nagpapatuloy. Isang masakit na paalala na sa larong ito, siya ang tanging talo. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Ricardo ay tila isang malawak na disyerto ng katahimikan. Ngunit para kay Winifred, ito ay isang masikip na hawla na dahan-dahang umuubos sa kanyang hininga. Pagbalik nila mula sa ospital, ang bawat hakbang niya sa makintab na sahig ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga bubog. Ang pamamaga sa kanyang pisngi ay humupa na, ngunit ang hapdi sa kanyang loob
ay tila isang sugat na ayaw tumigil sa pagdaloy ng dugo. Ayusin mo ang higaan ni Marco, Winifred, at tiyakin mong luto na ang paborito niyang sinigang bago dumating ang mga bisita bukas. Utos ni Doña Remedios habang abala sa pag-aayos ng kanyang mga mamahaling alahas sa sala. Kailangang makita ng lahat na ikaw ang huwarang asawa na nag-aalaga sa bayaning may sakit. Tumingin si Winifred sa kanyang biyenan. Mama, alam nating lahat ang katotohanan. Paano niyo nagagawang magpanggap na parang walang nangyari? Si Marco at ang madrasta ko. Hindi natapos ni Winifred ang kanyang sasabihin nang biglang pumasok si Ruby sa mansyon na parang siya ang may-ari ng bahay. May bitbit itong mga mamahaling paper bags at isang mapanuyang ngiti sa kanyang mga labi. Oh, hi Winifred. Still playing the martyr wife role? Bagay na bagay sa'yo? Para kang tau-tauhan sa isang lumang sarsuela. Pang-uuyam ni Ruby habang inilalapag ang kanyang gamit sa sofa. Remedios dear, I bought these new curtains for Marco's room. Masyadong luma at boring ang panlasa ng manugang mo. Kailangan nating lagyan ng buhay ang paligid niya. Ang pananakip ng dibdib ni Winifred ay naging isang matinding kirot. Ang mansyong ito, ang bawat kurtina at bawat gamit ay bahagi ng kanyang pagkatao noong bago pa man ito tuluyang masakop ng pamilya Ricardo. Pero ngayon, kahit ang sarili niyang madrasta ay may kapangyarihang pakialaman ang kanyang tahanan. Don't mind her, Ruby, sabi ni Doña Remedios na tila hindi naririnig si Winifred. Maghanda ka na para sa dinner. Winifred, ano pang tinitingin-tingin mo riyan? Do your job. Utang mo sa amin ang posisyong tinatayuan mo ngayon. Kung hindi dahil sa pamilya namin, saan ka pupulutin? Isang hamak na mananahi na walang pangalan. Ngunit ang katahimikan sa loob ng talyer ay nagambala nang marinig niya ang mahinang usapan sa kabilang silid. Ang boses ni Marco, na dinala na pala sa bahay ng palihim, ay nakikipag-usap kay Ruby. Kailangan nating mapirmahan kay Winifred ang mga dokumento sa lalong madaling panahon, Ruby. Bulong ni Marco na wala nang bakas ng panghihina sa boses. Kapag nakuha na natin ang kontrol sa mga lupain ng tatay niya, pwede na nating iwan ang bansang ito at mamuhay ng marangya sa ibang bansa. Hahayaan nating mabulok ang mansyong ito kasama ang nanay ko. Nanigas ang buong katawan ni Winifred. Hindi lang pala ang kanyang puso ang balak nilang nakawin, kundi ang huling alaala ng kanyang ama, ang lupain na kinatatayuan ng mansyon at ang mga ari-ariang pinaghirapan nito. Sa dilim ng kanyang talyer, isang luhang puno ng puot ang pumatak sa telang kanyang hinahawakan. Ang Winifred na laging sumusunod, ang Winifred na laging tumatahimik, ay tila unti-unting namamatay sa loob niya. Biglang bumukas ang pinto ng talyer. Si Doña Remedios ay nakatayo roon, may hawak na isang makapal na folder. Pirmahan mo ito, Winifred. Isang simpleng update lang ito para sa insurance ni Marco, sabi ng matanda. Habang ang anino nito ay tila isang malaking halimaw na bumabalot sa buong silid. Huwag mo nang basahin. Alam mo namang wala kang alam sa mga legal na bagay. Pirmahan mo na kung ayaw mong kalimutan ko na manugang kita. Tumingin si Winifred sa folder pagkatapos ay sa mga mata ng kanyang biyenan. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang desisyong alam niyang babago sa lahat. Ang pirma mo ay hindi lamang tinta sa papel, Winifred. Ito ang huling hininga ng dangal ng ama mo. Ang boses sa kanyang isipan ay tila bulong ng kanyang yumaong ama. Sumasabay sa pintig ng kanyang pusong tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Sa harap niya, ang bolpen na inabot ni Doña Remedios ay tila isang malamig na patalim na nakatutok sa kanyang leeg. Bakit ka natutulala riyan? Pirmahan mo na ito nang matapos na tayo. Ang dami mo pang kailangang gawin sa kusina. Pagmamadali ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng pagkairita. Dahan-dahang iniangat ni Winifred ang kanyang kamay. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga daliri
Isang panginginig na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Tumingin siya sa folder. Kahit sinabi ng biyanan na, insurance lamang ito, ang mga salitang General Power of Attorney ay bahagyang sumilip sa ilalim ng unang pahina. Hindi siya isang abogada, pero alam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Iyon ang susi para tuluyan siyang burahin sa kasaysayan ng sarili niyang pamilya. Medyo malabo po ang paningin ko, Mama. Siguro po dahil sa puyat sa pagbabantay kay Marco sa ospital. Mahinang sagot ni Winifred, ang kanyang boses ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Pwede po bang bukas ko na lang ito tingnan? Bago pa makasagot ang matanda, isang marahas na pagbukas ng pinto ang narinig. Pumasok si Marco na may suot na silk na robe, may hawak na baso ng tubig, at umaakting na tila nahihirapan pang huminga. Winifred, sweetheart, gawin mo na ito para sa akin, sabi ni Marco. Ang kanyang boses ay puno ng pekeng pagsusumamo. Gusto ko lang siguraduhin na kung may mangyari man sa akin ulit, hindi ka mahihirapan sa mga gastusin. Don't you trust me anymore? Ang bawat salita ni Marco ay tila isang laso na dahan-dahang pumapasok sa mga ugat ni Winifred. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang itanong kung ang pagtitiwala ba ay kasama sa pakikipagtalik sa kanyang sariling madrasta sa loob ng opisina. Pero nanatiling nakasara ang kanyang mga labi. Alam niyang sa bahay na ito, ang bawat pader ay may tainga at ang bawat boses ay kalaban. Sa isang sandali ng pagkalito, sinadyang itabig ni Winifred ang maliit na lalagyan ng mga aspil sa kanyang tabi. Ang tunog ng libu-libong maliliit na bakal na tumama sa sahig ay bumasag sa tensyon ng silid. Ay pasensya na po. Ang duling ko talaga, sabi niya habang mabilis na lumuhod sa sahig para pulutin ang mga ito. Kailangan ko itong makuha lahat. Baka may matapakan kayo at masugatan pa kayo, Marco. Umalis ka na nga riyan. Napakalamya mo talaga. Bulyaw ni Doña Remedios na halatang nawalan na ng pasensya. Iwan mo na ang folder na yan. Bukas na bukas, bago sumikat ang araw, kailangang may pirma na yan. Kung hindi, huwag kang aasang makakatapak ka pa sa talyer na ito. Padabog na lumabas ang matanda kasama si Marco na nagbigay pa ng isang huling mapanlinlang na tingin kay Winifred. Nang maiwan siyang mag-isa sa dilim, dahan-dahang tumayo si Winifred. Hindi na siya nanginginig. Binuksan niya ang bintana ng kanyang talyer at hinayaan ang malamig na hangin ng gabi na humalik sa kanyang basang pisngi. Tumingin siya sa malayo, sa direksyon ng kalsadang patungo sa bayan. Sa kanyang isipan, isang plano ang nagsisimulang mabuo. Kung ang pamilyang ito ay isang maruming tela na puno ng mantsa, hindi na sapat ang labhan ito. Kailangan na itong gupitin at palitan ng bago. Ngunit sa kanyang pag-aayos ng mga gamit, napansin niya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Sa ilalim ng folder na iniwan ni Doña Remedios, may isang maliit na pirasong papel na nalaglag. Isang resibo mula sa isang kilalang punerarya na may petsang 3 araw bago ang insidente sa ospital. Ang pangalan sa resibo ay hindi kay Marco at hindi rin kay Doña Remedios. Ito ay pangalan niya, Winifred Ricardo. Bakit naghahanda ang pamilya ng kanyang asawa para sa kanyang sariling libing? Sa labas ng kanyang talyer, narinig niya ang mahinang halakhak ni Ruby mula sa kusina na sinusundan ng malambing na boses ni Marco. Habang ang kanyang asawa at madrasta ay nagpaplano ng kanilang kinabukasan sa ibabaw ng hapagkainan, ang hawak ni Winifred na tela ay dahan-dahang nababasa ng kanyang mga luha. Ang irony ng sitwasyon ay tila isang kutsilyong paulit-ulit na sumasaksak sa kanya. Narito siya, nagpupuyat para tahiin ang suit ng asawang naghihintay na lamang sa kanyang pagpanaw. Dahan-dahan, sa gitna ng kanyang panginginig, naalala ni Winifred ang maliit na susi na nakuha niya sa ilalim ng lamesa. Gamit ang kanyang nangangatog na mga kamay, kinuha niya ang isang lumang baul na nakatago sa pinakasulok ng silid, sa ilalim ng mga tumpok ng telang abaka. Sa bawat pag-ikot ng susi sa loob ng kalawanging trangka, tila naririnig niya ang mga bulong ng kanyang yumaong ina.
Nang bumukas ang baul, hindi ginto o mamahaling hiyas ang bumadya sa kanya. Sa loob niyon ay isang kupas na larawan ng kanyang ina, isang balumbon ng mga sulat, at isang maliit na botelya ng gamot na may label ng isang butikang matagal nang nagsara. Ngunit ang kumuha ng kanyang atensyon ay ang isang liham na may selyo ng ospital kung saan pumanaw ang kanyang ina 10 taon na ang nakalilipas. Winifred, anak. Ang sulat ay nasa sulat kamay ng kanyang ina, tila isinulat sa gitna ng matinding paghihirap. Huwag kang magtitiwala sa mga taong nagsasabing sila ay kaibigan. Ang gamot na ibinibigay sa akin ni Ruby ay hindi para sa aking paggaling. Patawarin mo ako kung hindi ko na kayang protektahan ka. Naramdaman ni Winifred ang isang matinding pagsabog ng emosyon sa kanyang dibdib. Isang halo ng pait, galit at isang matinding panghihinayang. Ang kanyang madrasta ay hindi lamang magnanakaw ng asawa. Siya ay isang mamamatay tao na matagal nang naninirahan sa ilalim ng kanilang bubong. Anong ginagawa mo rito sa dilim, Winifred? Ang boses ni Doña Remedios ay tila isang kulog na bumasag sa katahimikan. Nakatayo ang matanda sa pinto, ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa bukas na baul at sa folder na dapat ay napirmahan na. Mabilis na itinago ni Winifred ang resibo ng punerarya sa loob ng kanyang bulsa, habang ang kanyang puso ay tila gustong tumalon palabas ng kanyang lalamunan sa bilis ng pintig nito. Mama, tinitingnan ko lang po ang mga gamit ni nanay. Mahinang sagot ni Winifred, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Para po sana kumuha ng inspirasyon sa mga lumang disenyo niya para sa party ni Marco. Lumapit si Doña Remedios. Ang bawat hakbang ng kanyang mamahaling sapatos ay tila isang paghatol. Ang folder, Winifred. Nasaan ang pirma mo? Huwag mong subukan ang pasensya ko. Alam mo ang mangyayari kapag hindi mo sinunod ang gusto ko. Tumingin si Winifred sa folder na nasa ibabaw ng lamesa pagkatapos ay sa kanyang biyenan. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi siya yumuko. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng matandang babae. Ang kanyang paningin ay kasing talim ng karayom na handang tumusok. Mama, pipirmahan ko po ito, sabi ni Winifred. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Pero sa isang kondisyon, gusto ko pong ako ang mag-ayos ng lahat ng detalye para sa anibersaryo namin ni Marco sa susunod na linggo. Lahat, mula sa pagkain, sa mga bisita, hanggang sa program. Isang mapanganib na katahimikan ang namayani sa pagitan nilang dalawa. Ang ngiti ni Doña Remedios ay unti-unting lumabas. Isang ngiti ng tagumpay na akala niya ay nakuha na niya ang kanyang gusto. Napaka-ambisyosa mo ring mananahi ka. Tawa ng matanda. Sige, gawin mo ang gusto mo. Basta't matapos ang gabing iyon, lahat ng ari-arian mo ay nasa pangalan na ng anak ko. Nang lumabas ang biyenan, naiwang mag-isa si Winifred. Kinuha niya ang ballpen, ngunit sa halip na pirmahan ang dokumento, ay kumuha siya ng isang malinis na papel. Sinimulan niyang isulat ang mga pangalan ng mga taong matagal na niyang hindi nakakausap. Ang mga dating tauhan ng kanyang ama na tinanggal ng mga Ricardo. Sa dilim ng gabi, ang tanging tunog na naririnig ay ang gasgas ng panulat sa papel at ang malayo at malungkot na huni ng isang ibon sa labas. Hindi alam ng pamilya Ricardo na ang anibersaryong inihahanda ni Winifred ay hindi para sa pagdiriwang ng pag-ibig. Ito ay magiging isang huling hapunan para sa kanilang mga kasalanan. Ngunit sa kanyang pag-aayos, isang anino ang gumalaw sa bintana ng kanyang talyer. Isang pares ng mga mata ang nakatingin sa kanya mula sa labas. Sino ang nanonood sa kanya sa gitna ng hating gabi? Ang sikat ng araw na tumatagos sa bintana ng kusina ay tila hindi sapat upang painitin ang nanlalamig na pakiramdam ni Winifred. Habang maingat niyang hinihiwa ang mga sangkap para sa agahan, ang bawat bagsak ng kutsilyo sa sahig na kahoy ay tila isang malungkot na ritmo ng kanyang nagbabagong buhay. Ang bango ng bagong sangag
at tuyo ay pumupuno sa hangin. Isang pamilyar at payapang amoy na kabaligtaran ng madilim na lihim na nakatago sa ilalim ng kanyang mga mata. Galingan mo ang pagluluto, Winifred. Gusto ni Marco ng perpektong agahan bago tayo pumunta sa bangko. Wika ni Ruby habang bumababa sa hagdan. Ang kanyang sutlang robe ay tila dumudulas sa kanyang katawan gaya ng isang ahas. Umupo siya sa hapag at kumuha ng tasa ng kape. Ang kanyang mga mata ay mapanuring nakatingin sa namamagang pisngi ni Winifred. Sayang ang ganda mo, Hija. Kung marunong ka lang kasing sumunod, hindi ka sana nasasaktan. Hindi sumagot si Winifred. Pinagpatuloy niya ang paghahalo sa kawali. Ang init ng apoy ay dumidikit sa kanyang balat. Sa loob niya, ang bawat salita ni Ruby ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang pasensya. Ngunit kailangan niyang magtiis. Ang anibersaryo ay malapit na at doon lamang siya magkakaroon ng pagkakataong huminga ng malaya. Pagkatapos ng agahan, nagpaalam si Winifred na pupunta sa palengke upang bumili ng mga espesyal na tela at gamit para sa party. Ito ang kanyang unang pagkakataon na makalabas ng mansyon ng mag-isa matapos ang ilang araw na pagkakakulong. Habang naglalakad siya sa masikip na eskinita ng palengke ng bayan, naramdaman niya ang mga matang nakatingin sa kanya mula sa malayo. Ang parehong pakiramdam noong nakaraang gabi. Huminto siya sa isang lumang tindahan ng mga kagamitan sa pananahi, kung saan ang amoy ng luma at alikabok ay nagbibigay sa kanya ng kakaibang ginhawa. Doon ay nakita niya si Aling Rosa, ang matandang tumay na dating pinagkakatiwalaan ng kanyang ama. Ang mga kamay ni Aling Rosa, na kulubot at puno ng karanasan, ay tila isang mapa ng katapatan na matagal nang nawala sa buhay ni Winifred. Winifred? Anak, akala ko ay nakalimot ka na sa amin. Bulong ni Aling Rosa, habang maingat na inaabot ang isang balumbon ng telang seda. Balita namin sa bayan ay may sakit si Marco. Ngunit bakit tila ang iyong mga mata ay nagsasabi ng ibang kwento? Bago pa makasagot ang matanda, isang lalaking naka-jacket na itim ang pumasok sa tindahan. Ang kanyang presensya ay tila nagpalamig sa paligid. Siya ang lalaking nakita ni Winifred sa bintana. Akmang tatakas si Winifred nang hawakan ng lalaki ang kanyang braso, hindi sa paraang nananakit, kundi para pigilan siya sa pag-alis. Huwag kang matakot, Winifred. Ako si Lito, ang dating tauhan ng iyong ama sa accounting. Bulong ng lalaki, ang kanyang boses ay puno ng pagmamadali at kaba. Hindi ako tumigil sa pagmamanman sa iyo dahil alam kong nasa panganib ka. Ang resibo na nakita mo, hindi lang yon para sa iyo. Ang iyong ama, hindi siya namatay sa atake sa puso gaya ng sinabi nila. Ang mundo ni Winifred ay tila gumuho sa narinig. Ang bawat piraso ng kanyang buhay ay tila isang maling tahi na kailangang kalasin. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng ingay ng palengke. Hawak ko ang mga dokumentong magpapatunay na nilason nila ang iyong ama para makuha ang kumpanya. At ngayon, ikaw ang susunod. May plano silang mangyari sa gabi ng inyong anibersaryo. Dagdag ni Lito, bago siya mabilis na lumabas ng tindahan nang mapansin ang isa sa mga bodyguard ni Doña Remedios na papalapit. Bumalik si Winifred sa mansyon na may bitbit na mga tela, ngunit ang kanyang isipan ay mas mabigat pa sa anumang dala niya. Habang papaakyat siya sa kanyang talyer, nakita niya si Marco na may hawak na telepono sa pasilyo. May kasamang kakaibang ngiti na hindi niya pa nakikita kailanman. Nang dumaan siya, biglang hinablot ni Marco ang kanyang baywang at ibinulong sa kanyang tainga. Galingan mo ang paghahanda para sa party, mahal ko. Gusto kong yun ang maging gabi na hinding-hindi makakalimutan ng lahat. Lalo na ikaw. Naramdaman ni Winifred ang panginginig ng kanyang buong katawan. Hindi yun takot, kundi isang nag-aapoy na galit na dahan-dahang nagbabago sa isang matibay na kapasyahan. Pumasok siya sa kanyang talyer at ibinagsak ang mga tela. Kinuha niya ang kanyang gunting
Ang matalim na talim nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw. Ngunit sa gitna ng kanyang pagpaplano, isang mahinang katok ang narinig sa kanyang pinto. Nang buksan niya ito, nakita niya ang isang maliit na sobre na isinilid sa ilalim ng pinto. Sa loob niyon ay isang larawan ng kanyang ina at sa likod ay may nakasulat, "Ang lason ay wala sa pagkain, kundi sa iniinom mong gamot gabi-gabi." Tumingin si Winifred sa baso ng gatas na palaging inihahanda ni Ruby para sa kanya bago matulog. Ang kanyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa baso, habang ang anino ng isang tao ay aninag sa labas ng kanyang pinto. Sino ang nagpadala ng babala? At mayroon pa ba siyang oras para iligtas ang kanyang sarili? Inumin mo na ang gatas mo, Winifred. Sayang naman ang pagod ko sa paghahanda niyan para sa'yo. Ang boses ni Ruby ay kasing tamis ng asukal. Ngunit para kay Winifred, bawat salita ay tila patak ng asidong tumutungkab sa kanyang balat. Nakatayo ang kanyang madrasta sa may pintuan. Ang mga mata ay nakapako sa baso ng gatas na nasa ibabaw ng nightstand. Ang puting likido sa loob ng baso ay tila isang inosenteng lawa. Ngunit alam na ngayon ni Winifred na kamatayan ang nakatago sa ilalim ng bawat lagok niyon. Salamat, Tita Ruby. Iinumin ko po ito pagkatapos kong itabi ang mga telang ito. Mahinang sagot ni Winifred. Ang kanyang tinig ay hindi nagpapakita ng anumang panginginig, kahit ang kanyang puso ay tila gustong kumawala sa kanyang tadyang. Lumapit si Ruby. Ang kanyang mamahaling pabango ay humahalo sa amoy ng sinulid at tela sa loob ng talyer. Hinawakan niya ang balikat ni Winifred at bahagyang pinisil ito. You look so tired, Hija. Don't overwork yourself. Gusto ni Marco na maging blooming ka sa anibersaryo niyo. Isipin mo na lang, after that party, everything will be settled. Wala ka nang aalahanin pa. Ang bawat kataga ni Ruby ay puno ng double meaning na ngayon lamang tuluyang naintindihan ni Winifred. Settled, dahil wala na siya. Wala nang aalahanin, dahil patay na siya. Pinanood ni Winifred ang paglabas ng kanyang madrasta at nang masiguro niyang wala na ang anino nito sa pasilyo, dahan-dahan niyang kinuha ang baso. Hindi niya ito itinapon sa lababo dahil alam niyang tinitingnan ni Ruby ang bawat kilos niya. Sa halip, maingat niyang ibinuhos ang gatas sa isang malaking paso ng halaman sa sulok ng silid. Ang puting likido ay dahan-dahang dinaloy pababa sa tuyong lupa at sa loob ng ilang sandali, napansin ni Winifred ang bahagyang pangingitim ng mga dahon ng halaman. Isang matinding kilabot ang dumaan sa kanyang gulugod. Gaano katagal na ba siyang nilalaso ng mga taong itinuturing niyang pamilya? Ang bawat tahi ay may kwento. Bulong niya sa mikropono. Ang kanyang boses ay malalim at puno ng damdamin. Minsan, ang pinakamagandang damit ay ang siyang nagtatago ng pinakamalalim na sugat. Ngayong gabi, ituturo ko sa inyo kung paano ayusin ang isang telang sadyang pinunit ng iba. Sa loob lamang ng ilang minuto, nagsimulang dumami ang mga nanonood. Ang mga kababaihang nagtatrabaho sa gabi, ang mga nanay na hindi makatulog, ang mga taong nakakaramdam ng parehong bigat na nararamdaman niya. Sa bawat galaw ng kanyang karayom, nararamdaman ni Winifred na hindi na siya mag-isa. Ang kanyang live stream ay nagiging isang lihim na sandata, isang paraan para makabuo ng suporta nang hindi nalalaman ng mga Ricardo. Kinabukasan, ipinatawag siya ni Doña Remedios sa library. Naroon din si Marco, na ngayon ay tila masigla na at wala ng bakas ng pagkakasakit. Nakalatag sa lamesa ang listahan ng mga bisita para sa anibersaryo. Narito ang mga pangalan ng mga stockholders at mga business partners na dapat mong asikasuhin. Winifred, sabi ni Doña Remedios habang itinuturo ang mga pangalan ng malalaking tao. Siguraduhin mong ang bawat isa sa kanila ay makakatanggap ng souvenir na gawa mo. Isang patunay na ang pamilya Ricardo ay mapagmahal sa tradisyon at sining. Kinuha ni Winifred ang listahan
Ngunit may idinagdag siyang 3 pangalan sa dulo na hindi napansin ng matanda. Mga pangalang magpapayanig sa pundasyon ng mansyong yon. Lito, ang dating accountant, ang pamilya ng dating driver ng kanyang ama, at si Aling Rosa. Nakahanda na po ang lahat, Mama. Sabi ni Winifred, ang kanyang mga mata ay kumikinang sa isang kakaibang paraan. Ito ang magiging pinaka-engranding gabi sa kasaysayan ng pamilyang ito. Ipinapangako ko sa inyo, walang makakalimot sa mangyayari. Nang makaalis si Winifred, nagkatinginan si Marco at Doña Remedios. Masyado siyang kalmado, Ma. Bulong ni Marco. Sigurado ka bang sapat ang dosis na ibinibigay ni Ruby? Huwag kang mag-alala, anak. Ngumiti ng mapanganib ang matanda. Ang mga taong malapit ng mamatay ay madalas na nagkakaroon ng huling lakas bago ang tuluyang pagbagsak. Hayaan nating magsaya ang mananahi sa kanyang huling obra. Ngunit habang naglalakad si Winifred pabalik sa kanyang silid, naramdaman niya ang isang matinding hilo. Napahawak siya sa pader, ang kanyang paningin ay nagdidilim. Hindi lang pala sa gatas may lason. Napatingin siya sa kanyang mga daliri na ginamit niya sa pagtahi ng suit ni Marco. Ang bawat hibla ng sinulid na ginamit niya ay binabad din ba nila sa lason. Nahulog ang kanyang didal sa sahig at bago siya tuluyang mawalan ng malay, nakita niya ang isang aninong mabilis na lumapit sa kanya mula sa dilim ng pasilyo. Ang bawat hininga ni Winifred ay tila paghatak sa isang kadenang puno ng kalawang, mabigat, masakit, at tila pinuputol ang kanyang lalamunan. Sa gitna ng kadiliman ng kanyang malay, naramdaman niya ang malamig na sahig na humahalik sa kanyang pisngi, isang paalala na siya ay bumagsak sa gitna ng kanyang sariling santuaryo. Ang kanyang mga daliri, na dati ay mabilis at tumpak sa paghawak ng karayom, ay tila mga tuyong sanga na wala ng buhay. Gising, Winifred, hindi pa ito ang oras para mamahinga. Isang boses, mahina ngunit matatag, ang bumasag sa kailaliman ng kanyang kawalan. Naramdaman niya ang isang mainit na palad na sumusuporta sa kanyang ulo at ang isang mapait na likido na dahan-dahang ibinubuhos sa kanyang mga labi. Ang pait ay tila isang kislap ng apoy na gumising sa kanyang mga ugat. Pinalayas ang malapot na antok na dulot ng lason sa mga sinulid. Nang dahan-dahan niyang imulat ang kanyang mga mata, ang malabong anyo ni Lito ang tumambad sa kanya. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Ang pawis sa noo nito ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng talyer. Lito, paano ka nakapasok? Bulong ni Winifred. Ang kanyang boses ay tila gasgas na plaka. Hindi iyon mahalaga ngayon. Sagot ni Lito habang mabilis na nililinis ang mga natapong sinulid sa paligid ni Winifred gamit ang isang makapal na tela. Masyado silang naging kampante. Akala nila ay tapos na ang laban dahil unti-unti ka nang nanghihina. Ang sinulid na ibinigay nila sa iyo, binabad iyon sa kemikal na dahan-dahang sumisipsip sa iyong balat habang itinatahi mo ang suit ni Marco. Pinapatay ka nila sa bawat tusok ng iyong karayom. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Winifred. Ang suit na simbolo ng kanyang pagmamahal at katapatan sa loob ng 5 taon ay siya palang magiging sapot na kikitil sa kanyang buhay. Ang bawat gabi ng puyat, ang bawat patak ng pawis na inilaan niya para sa tagumpay ni Marco ay binaliktad ng asawa para sa kanyang sariling libing. Tulungan mo akong tumayo, Lito. Utos niya, ang boses ay wala ng panginginig. Kailangan nating palitan ang mga sinulid na ito, ngunit huwag nating itatapon ang lason. Mayroon akong ibang paglalagyan nito. Sa tulong ni Lito, dahan-dahang kumilos si Winifred. Habang ang buong mansyon ay natutulog sa ilalim ng huwad na kapayapaan, ang dalawa ay tahimik na nagtatrabaho sa loob ng talyer. Ginamit ni Winifred ang kanyang kaalaman sa mga kemikal ng tela para i-neutralize ang lason sa kanyang balat, habang maingat na inililipat ang nakakamatay na sinulid sa isang espesyal na bahagi
ng suit ni Marco. Ang bahagi na direktang nakadikit sa leeg at pulso nito. Kung gusto niyang isuot ang aking huling obra, bulong ni Winifred habang hinihigpitan ng isang tahi, ibibigay ko sa kanya ang koronang nararapat para sa isang taksil. Kinaumagahan, pumasok si Ruby sa talyer na may dalang tray ng pagkain. Ang kanyang muka ay puno ng pagkukunwaring awa. Ngunit napatigil siya nang makita si Winifred na maayos na nakaupo sa makina. Masiglang nagtatrabaho at tila walang bakas ng pagkahilo kagabi. Oh, Hija, akala ko ay masama ang pakiramdam mo, sabi ni Ruby. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tiningnan ang baso ng gatas na ubos na. Nasa katunayan ay itinapon muli ni Winifred. Ang bilis mo namang makabawi. Kailangan po, Tita Ruby. Ngumiti si Winifred, isang ngiti na hindi umabot sa kanyang mga mata. Ayaw ko namang mabigo si Marco sa gabi ng kanyang anibersaryo. Halos tapos na ang suit. Gusto ko sanang isukat niya ito mamaya. Isang kislap ng takot at pagtataka ang dumaan sa mga mata ni Ruby, ngunit agad itong napalitan ng mapanuyang ngiti. Sige, sasabihan ko si Marco. Siguraduhin mong perpekto yan. Nang lumabas si Ruby, kinuha ni Winifred ang kanyang cellphone. Binuksan niya ang kanyang live stream channel na ngayon ay may libo-libo na ring tagasunod. Hindi siya nagsalita. Kinuha lamang niya ang isang pirasong itim na tela at ginupit ito sa gitna. Isang simbolo ng paghihiwalay at pagwawakas. Sa kabilang dako ng mansyon, narinig ni Winifred ang malakas na pagtatalo ni Marco at Doña Remedios tungkol sa isang nawawalang dokumento sa vault. Ang susi na nakuha ni Winifred sa baul ng kanyang ina ay hindi lamang para sa alaala. Ito rin pala ang master key sa lihim na taguan ng mga Ricardo na matagal nang kinamkam mula sa kanyang ama. Sa gitna ng kanyang pag-aayos, narinig ni Winifred ang isang malakas na tunog ng pagkabasag mula sa silid ni Marco na sinusundan ng isang sigaw ng galit. Nasaan ang mga titulo ng lupa? Sino ang kumuha nito? Dahan-dahang hinaplos ni Winifred ang bulsa ng kanyang apron kung saan nakatago ang mga papel na magpapatunay na ang mansyong ito ay kanya pa rin. Tumingin siya sa salamin. Ang kanyang anyo ay tila isang mandirigmang handa na sa huling labanan. Ngunit ang hindi alam ni Winifred, habang siya ay naghahanda, may isa pang lihim na itinatago ang pamilya Ricardo. Isang tao mula sa kanyang nakaraan, ang taong akala niya ay matagal nang pumanaw, ang biglang tumawag sa lumang telepono ng talyer. Winifred, huwag kang tumuloy sa party. Ang suit, hindi lang lason ang nakatago roon. Sino ang boses na ito? At anong mas malalim na panganib ang hindi pa nalalaman ni Winifred? Winifred, anak, huwag mong hayaang isuot niya ang suit na yan. Hindi lang lason ang papatay sa'yo, kundi ang kahihiyang matagal na nilang binalak na ibintang sa iyong mga kamay. Ang boses sa kabilang linya ay tila isang multo mula sa nakaraan. Paos, nanginginig, ngunit puno ng pamilyar na awtoridad. Ito ang boses ni Attorney Valderrama, ang matalik na kaibigan ng kanyang ama, na binalitaang namatay sa isang aksidente ilang taon na ang nakalilipas. Ang hawak na telepono ni Winifred ay tila naging kasing bigat ng isang blok ng semento. Ang kanyang hininga ay huminto sa kanyang lalamunan habang ang bawat salita ng matanda ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang nag-aapoy na diwa. Attorney, buhay kayo? Bulong ni Winifred, ang kanyang mga mata ay mabilis na lumingon sa pinto ng talyer. Tinitiyak na walang nakikinig sa labas. Nagtatago ako, anak, dahil alam ko ang kayang gawin ni Remedios at Ruby. Sagot ng matanda. Ang bawat salita ay may dalang bigat ng panganib. Ang suit na ipinapatahi nila sa'yo, may nakatagong bulsa sa laylayan yon. Doon nila ilalagay ang isang ebidensya ng malaking nakaw sa kumpanya. Kapag isinuot iyon ni Marco sa harap ng mga stockholders, sasabihin nilang ikaw ang nagpuslit ng pera at gumamit ng posisyon mo
para nakawin ang pondo ng pamilya. Itatanim nila ang ebidensya sa loob ng obrang gawa ng sarili mong mga kamay. Isang matinding pait ang lumitaw sa sikmura ni Winifred. Hindi lang pala pisikal na kamatayan ang hangad nila. Gusto rin nilang mamatay ang kanyang dangal sa harap ng buong mundo. Ang suit na binuo niya ng may pag-ibig ay magiging isang bitag na dudurog sa kanyang pangalan habang buhay. Salamat, attorney. Hindi ko sila hahayaang manalo, sabi ni Winifred bago dahan-dahang ibinaba ang telepono. Eksaktong pagbaba niya ng telepono ay bumukas ang pinto. Pumasok si Marco na may bitbit na isang baso ng alak at isang mapanlinlang na ngiti. Lumapit siya kay Winifred, ang amoy ng alak ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango. Hinawakan niya ang baywang ni Winifred at iniharap ito sa salamin. Excited ka na ba sa party natin, mahal ko? Bulong ni Marco, habang ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang dumadampi sa leeg ni Winifred, doon sa bahaging malapit ng madikita ng mga sinulid na may lason. Isang gabi na lang, at magiging malaya na tayo sa lahat ng problema. I'll be the king of Ricardo Group, and you will be remembered as the most devoted wife. Naramdaman ni Winifred ang matinding pandidiri sa bawat haplos ni Marco. Ngunit sa halip na lumayo, sumandal siya sa dibdib ng asawa, isang kilos na puno ng huwad na pagsuko. Gusto ko lang na maging masaya ka, Marco. Lahat ng ginagawa ko, bawat tahi, bawat puyat, para sa'yo lahat ito. Isang maikling sandali ng kilig na puno ng panganib ang bumalot sa silid. Para sa sino mang nanonood, mula sa labas, tila sila ay isang perpektong mag-asawa. Ngunit sa loob ng puso ni Winifred, binibilang niya ang bawat segundo hanggang sa gabi ng paghuhukom. Tingnan mo ito, Marco, sabi ni Winifred habang itinuturo ang suit. May espesyal akong idinagdag sa loob ng kwelyo. Isang proteksyon para sa'yo, para lagi kang maging matatag sa harap ng mga tao. Ngumiti ng malapad si Marco. Hindi alam na ang proteksyon na sinasabi ng asawa ay ang siyang dahan-dahang uubos sa kanyang lakas sa oras na isuot niya ito. Kinabukasan, ang mansyon ay naging pugad ng kaguluhan. Ang mga caterers ay abala sa pag-aayos ng mahahabang lamesa. Ang mga mamahaling bulaklak ay dinadala sa hardin. At ang bawat sulok ay nililinis para sa pagdating ng mga pinaka-impluwensyadong tao sa bansa. Si Doña Remedios ay tila isang reyna na nag-uutos sa lahat, habang si Ruby ay abala sa pagpili ng kanyang isusuot na tila siya ang tunay na bida ng gabi. Winifred! Ang souvenirs! Bakit hindi pa tapos ang pagbabalot? Bulyaw ni Doña Remedios mula sa baba. Pababa na po, Mama. Sagot ni Winifred. Kinuha niya ang mga maliliit na kahon ng souvenirs. Sa bawat kahon, may nakalagay na isang maliit na card na may QR code. Isang code na ayon sa kanya ay tungkol sa kasaysayan ng kanilang pamilya. Ngunit sa katunayan ay link sa kanyang livestream na magaganap mamaya. Nang matapos ang lahat ng paghahanda, tumayo si Winifred sa gitna ng kanyang talyer. Isinuot niya ang isang simpleng puting damit. Malayo sa karangyaan ng pamilya Ricardo, ngunit ang kanyang tindig ay mas matatag pa sa anumang haligi ng mansyon. Eksaktong 7:00 ng gabi, nagsimulang dumating ang mga kotse. Ang mga flash ng kamera ay nagliliwanag sa labas, ngunit sa gitna ng ingay at tawanan, isang itim na van ang huminto sa madilim na bahagi ng gate. Isang lalaki ang bumaba. May bitbit na isang envelope na puno ng mga lihim. Ang party ay nagsimula na. Si Marco ay nakatayo sa taas ng hagdan, handang bumaba kasama si Winifred. Ngunit bago sila lumakad, isang katulong ang humahangos na lumapit kay Doña Remedios at may ibinulong. Biglang namutla ang matanda. Tumingin siya kay Winifred na may halong takot at pagdududa. Sino ang nag-imbita sa pulis na nasa labas? Tumingin si Winifred sa kanyang biyenan. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Baka po gusto lang nilang makasaksi sa isang makasaysayang pagtatapat, Mama. Perfect timing, Winifred. Isuot mo na sa akin ang korona ko. Ang boses ni Marco ay puno ng kayabangan habang nakatayo siya sa harap ng malaking salamin
sa kanilang silid. Ang bawat salita niya ay tila isang utos sa isang alipin, hindi sa isang asawa. Hindi niya alam na ang bawat butones na isinasasara ni Winifred ay tila pagpako sa sarili niyang kabaong. Maingat na kinuha ni Winifred ang suit mula sa hanger. Ang tela nito ay malamig sa pandama, ngunit alam niya ang apoy na itinatago nito sa loob. Habang isinusuot niya ang coat kay Marco, naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang sariling mga kamay, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa bigat ng sandaling ito. Isinaayos niya ang kwelyo, ang bahaging binabad sa lason, at may nakatagong matatalim na hibla na dahan-dahang sisingilin ang balat ng kanyang asawa. "You look so handsome, Marco," bulong ni Winifred. Ang kanyang boses ay tila isang matamis na awit ng sirena na nagdadala sa mga manlalakbay sa kapahamakan. "Bagay na bagay sa iyo ang bawat tahi. Ibinuhos ko ang lahat dito." "Dapat lang," sagot ni Marco nang hindi man lang tumitingin sa kanya. "Ito ang gabi ng proklamasyon ko. After this, I will be the face of Ricardo Group. At ikaw, mananatili ka sa anino ko. Suot ang mga gawang kamay mong basahan." Pumasok si Ruby sa silid, nakasuot ng isang pulang-pulang damit na tila sumisigaw ng pangaagaw. "Ready na ba ang King of the Night?" tanong niya habang lumalapit at inaayos ang kurbata ni Marco. Isang kilos na sadyang ginawa sa harap ni Winifred para saktan siya. "Remedios is waiting downstairs. Ang daming reporters, Marco. Siguraduhin nating makukuha natin ang lahat ng atensyon." "Mauna na kayo sa baba," mahinang sabi ni Winifred. "Susunod ako. May kailangan lang akong kunin sa talyer." Nang makaalis ang dalawa, mabilis na binuksan ni Winifred ang kanyang laptop. Ang live stream ay nagsimula na, at ang bilang ng mga nanonood ay umakyat na sa 10,000. Ang mga guests sa ibaba ay nagsisimula na ring mag-scan ng mga QR codes sa kanilang souvenirs dahil sa kuryosidad. Sa halip na family history, ang bumubulaga sa kanila ay isang video loop ng mga dokumentong nakuha ni Winifred sa vault, ang mga ebidensya ng korupsyon at ang tunay na sanhi ng pagkamatay ng kanyang ama. Pagbaba ni Winifred sa grand staircase, ang paligid ay puno ng bulungan. Ang malakas na tawanan ay napalitan ng mga mapanuring tingin sa pamilya Ricardo. Nakatayo sa gitna ng hall sina Doña Remedios, Marco at Ruby. Tila mga hari at reynang hindi alam na ang kanilang palasyo ay gawa sa baraha. Biglang napahawak si Marco sa kanyang leeg. Ang kanyang muka ay unti-unting namumula at ang kanyang mga mata ay nagsisimulang lumaki sa hirap ng paghinga. Ang lason sa sinulid ay nagsisimula ng gumana. Hinahapdi ang kanyang balat sa bawat paggalaw. "Marco, are you okay?" tanong ni Ruby, na nagsisimula na ring makaramdam ng tensyon mula sa mga bisita. "Ang init. Bakit ang hapdi?" bulong ni Marco. Pilit na kinakamot ang kanyang leeg, ngunit lalo lamang itong nagdudulot ng kirot. Sa sandaling iyon, pumasok ang mga pulis sa gitna ng hall. Ang mga flash ng kamera ay naging mabilis at nakakabulag. Lumapit si Winifred sa kanyang asawa. Ang kanyang mukha ay tila isang anghel ng kamatayan na may malungkot na ngiti. "Ang bawat kasalanan, Marco, ay may kabayaran," bulong niya sa gitna ng kaguluhan. "At ang suit na yan, iyan ang huling regalong ibibigay ko sa iyo." Isang malakas na sigaw ang kumawala kay Doña Remedios nang makita niyang pinalilibutan sila ng mga otoridad. Ngunit bago pa makapagsalita ang sinuman, isang malaking screen sa likod ng entablado ang bumukas na nagpapakita ng isang live recording ni Marco at Ruby sa loob ng opisina noong gabing na-stroke ang asawa. Ang katahimikan sa loob ng hall ay naging bingi. Ang kahihiyan ay tila isang malapot na putik na bumalot sa pamilya Ricardo. Ngunit sa gitna ng tagumpay ni Winifred, naramdaman niya ang isang matalim na sakit sa kanyang likuran. Lumingon siya at nakita si Ruby na may hawak na isang baso ng alak. Ang mga mata nito ay puno ng baliw na galit. "Kung babagsak kami, Winifred, isasama ka namin," sigaw ni Ruby. Bago pa makalapit ang sinuman,
Isang malakas na tunog ng pagkabasag ang narinig. At si Winifred ay dahan-dahang napaluhod sa gitna ng karamihan. Ang kanyang puting damit ay nagsisimulang mabahiran ng pula. Tia, Ang bawat tibok ng puso ni Winifred ay tila isang mahinang katok sa pinto ng kabilang mundo. Ang hapdi sa kanyang likuran ay hindi lamang galing sa sugat na dulot ng basag na kristal ni Ruby, kundi mula sa bigat ng 5 taon na pananahimik at pagtitiis. Habang dahan-dahang bumabagsak ang kanyang katawan, ang puting sutla ng kanyang damit ay tila isang canvas na dahan-dahang pinupuno ng matingkad na kulay ng dugo. Isang huling obra na hindi niya plinano. Winifred! Ang sigaw ni Lito ay umalingaw-ngaw sa buong hall. Bumasag sa pagkabalisa ng mga bisita. Mabilis siyang dinaluhan ng dating accountant. Ang mga kamay nito ay nanginginig habang pilit na pinipigilan ang pagdaloy ng dugo sa kanyang likuran. Sa kabilang dako, ang kaguluhan ay tila isang eksena sa impyerno. Si Marco ay nakaluhod na rin sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay pilit na binabaklas ang kwelyo ng suit na tila ba ito ay isang buhay na ahas na sumasakal sa kanya. Ang kanyang balat ay nagsisimulang magkaroon ng malalaking pantal at ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa hirap ng paghinga. Ang laso na dahan-dahang pumasok sa kanyang mga ugat ay nagdudulot ng isang matinding allergic reaction na tila isang panibagong stroke. Hayop ka, Winifred! Pinatay mo ang anak ko! Bulyaw ni Doña Remedios habang pilit na tinutulungan si Marco. Ngunit maging siya ay napaatras nang makita ang nangingitim na balat ng kanyang anak sa ilalim ng suit na gawa ni Winifred. Hindi siya ang pumatay sa kanya, Remedios. Isang boses ang narinig mula sa bukana ng hall. Pumasok si Attorney Valderrama, buhay at matatag, habang hawak ang isang makapal na asul na folder. Kayo ang pumatay sa sarili niyo, simula nang piliin ninyong magnakaw ng buhay at dangal ng iba. Ang mga tahi. Mahinang bulong ni Winifred habang nakatingin sa kisame ng hall na tila umiikot. Tapos na ang lahat. Naramdaman niya ang pag-angat ng kanyang katawan mula sa sahig. Ang amoy ng antiseptic at ang malamig na hangin ng gabi ang huli niyang natandaan bago siya tuluyang lamunin ng kadiliman. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dilim ay hindi na nakakatakot. Ito ay tila isang malambot na kumot na nagbibigay sa kanya ng kapayapaang matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Nabalik lamang ang kanyang diwa sa gitna ng isang puting silid. Ang tunog ng monitor ng puso ay nagbibigay ng isang regular at payapang ritmo sa katahimikan. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, ang unang nakita niya ay ang mga kamay ni Aling Rosa na maingat na humahaplos sa kanyang noo. Gising ka na, anak, bulong ng matanda. Ang mga mata nito ay basa ng luha ng kagalakan. 3 araw kang natulog. Akala namin ay hindi ka nababalik sa amin. Dahan-dahang inilibot ni Winifred ang kanyang paningin. Wala na siya sa mansyon ng mga Ricardo. Wala na ang amoy ng lason at panlilinlang. Ang bintana ng ospital ay nagpapakita ng isang bagong umaga, kung saan ang sikat ng araw ay tila mga gintong sinulid na nagtatahi ng isang bagong simula. Sina Marco? Si Mama? Tanong niya. Ang kanyang boses ay mahina pa rin ngunit malinaw. Lumapit si Lito at naupo sa tabi ng kanyang kama. Si Marco ay nananatili sa ICU. Nabuhay siya, Winifred. Ngunit ang lason at ang stroke ay nag-iwan sa kanya ng permanenteng paralisis. Hindi na siya makakapagsalita o makakalakad muli. Si Ruby at Doña Remedios ay nasa ilalim na ng kustodya ng mga pulis. Ang lahat ng ebidensya mula sa livestream at ang mga dokumento mula kay Attorney Valderrama ay sapat na para mabulok sila sa kulungan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala kay Winifred. Ang hustisya ay hindi dumating sa anyo ng isang marahas na pagpatay, kundi sa isang mabagal at masakit na pagkabulok ng mga taong nag-akalang sila ay mas mataas sa batas. Winifred, dagdag ni Lito habang iniaabot ang isang maliit na tablet. Tingnan mo ito. Sa screen,
Nakita ni Winifred ang libu-libong mensahe mula sa kanyang mga tagasunod sa livestream. Ang mga kababaihan sa buong Pilipinas ay nagpadala ng mga dasal at suporta. Ang kanyang kwento ay nagbigay ng lakas sa iba pang biktima ng pang-aabuso sa loob ng tahanan. Ang kanyang mga kamay, na akala niya ay kasangkapan lamang ng paggawa, ay naging simbolo ng pag-asa para sa marami. Ngunit sa gitna ng kanyang tagumpay, isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan. Ang mansyon na binalik sa kanya, ang kumpanya na muli niyang hawak, ano ang gagawin niya sa mga bagay na naging mantsa ng kanyang nakaraan? Isang katok sa pinto ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Isang batang babae na may suot na punit-punit na damit at may bitbit na isang sirang manika ang pumasok sa silid. Ito ang anak ng isa sa mga dating tauhan ng kanyang ama na nawalan ng trabaho dahil sa mga Ricardo. Ate Winifred, mahiyain itong sabi. Sabi po ni Aling Rosa, marunong daw po kayong mag-ayos ng mga punit. Napangiti si Winifred, isang tunay na ngiti na nagmumula sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Inabot niya ang kamay ng bata at hinawakan ng manika. Sa sandaling iyon, nalaman niya na ang kanyang misyon ay hindi natatapos sa paghihiganti. Ang tunay na paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. Ang pagtatahi ng mga pangarap ng mga taong nawalan na ng pag-asa. Ang bawat hakbang ko sa mansyong ito ay parang pagtapak sa mga tuyong dahon ng aking nakaraan, maingay, marupok, at puno ng pait. Tumayo si Winifred sa gitna ng malawak na sala ng mansyong Ricardo. Ang sikat ng araw ay tumatagos sa malalaking bintana, nagpapakita ng mga alikabok na sumasayaw sa hangin, tila mga alaala ng mga taong minsang naging Panginoon sa bahay na ito. Wala na ang amoy ng mamahaling alak at pabango ni Ruby. Ang natira na lamang ay ang amoy ng lumang kahoy at ang katahimikan ng isang libingan. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa silid kung saan nananatili si Marco. Dahil sa utos ng korte at sa kanyang sariling desisyon, hinayaan ni Winifred na manatili ang asawa sa isang bahagi ng mansyon sa ilalim ng pangangalaga ng mga professional na nurse. Hindi ito dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa isang uri ng katarungang higit pa sa kulungan. Ang makita ni Marco araw-araw ang tagumpay ng babaeng minsan niyang minaliit. Nang buksan niya ang pinto, nakita niya si Marco na nakaupo sa isang high-tech na wheelchair, nakatingin sa labas ng bintana. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng kayabangan, ay wala ng kislap. Ang tanging naririnig sa silid ay ang regular na paghinga ng asawa at ang mahinang tunog ng aircon. Narito na ako, Marco. Mahinang sabi ni Winifred. Walang sagot. Ang tanging tugon ni Marco ay ang bahagyang paggalaw ng kanyang mga daliri. Isang senyales na naririnig niya ang boses ng asawa, ngunit wala siyang kakayahang sumagot. Ang lason at ang stroke ay tuluyan ng nagnakaw sa kanyang boses. Ang boses na ginamit niya para saktan at linlangin si Winifred sa loob ng 5 taon. Gusto kong malaman mo na ang mansyong ito ay hindi natatawaging mansyon ng mga Ricardo. Bulong niya habang tinititigan ang kanyang refleksyon sa bintana kasama si Marco. Simula bukas, ito na ang bahay ng mga gintong sinulid. Dito ko ituturo sa mga kababaihang tulad ko na ang bawat punit sa kanilang buhay ay pwedeng tahiin muli ng mas matibay na sinulid. Lumabas si Winifred sa silid at nagtungo sa hardin kung saan naghihintay sina Lito at Aling Rosa. Kasama nila ang 10 kababaihan mula sa komunidad ng mga Tomay, bitbit ang kanilang sariling mga kagamitan sa pananahi. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-asa, isang tanawing nagpabilis sa tibok ng puso ni Winifred. Handa na ba kayo? Tanong ni Winifred. Ang kanyang boses ay puno ng determinasyon. Handa na kami, Ate Winifred, sagot ng isang batang ina na may bitbit na sanggol. Salamat, dahil binigyan mo kami ng pagkakataong mabuhay ng may dangal. Habang nagsisimula silang mag-ayos ng mga lamesa sa ilalim ng malaking puno ng nara,
Narinig ni Winifred ang tunog ng isang sasakyang humihinto sa labas ng gate. Akala niya ay isa lamang ito sa mga delivery, ngunit nang makita niya ang bumaba, tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Isang lalaking nakasuot ng barong, may dalang isang itim na briefcase at may mukhang tila nakita na niya sa mga lumang larawan ng kanyang ama. Lumapit ito sa kanya at nagpakilala bilang si Attorney Santos, ang dating lihim na katiwala ng kanyang ama sa ibang bansa. Mula po ito sa inyong ama, Winifred, sabi ng abogado habang iniaabot ang isang selyadong sobre. May isang huling habilin siyang iniwan na tanging sa araw lamang ng iyong ganap na paglaya pwedeng buksan. Ang mansyong ito, ang kumpanyang ito, bahagi lamang yon ng isang mas malaking katotohanang itinago niya para sa iyong kaligtasan. Nanginginig ang mga kamay ni Winifred habang binubuksan ang sobre. Sa loob niyon ay isang mapa ng isang lumang bodega sa labas ng bayan at isang susi na may kakaibang disenyo. Ano ito? Tanong ni Winifred. Ang dahilan kung bakit ka pinakasalan ni Marco, sagot ni Attorney Santos sa isang seryosong tono. Hindi lang ari-arian ang habol nila. May isang bagay sa loob ng bodegang iyan na kayang magpabagsak hindi lang sa pamilya Ricardo, kundi sa mas malalaking tao sa gobyerno na kasabwat nila. Biglang naramdaman ni Winifred ang isang malamig na hangin na tila nagbabadya ng isang bagong panganib. Ang kanyang katahimikan ay panandalian lamang pala. Habang tinititigan niya ang susi, napansin niya ang isang itim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan. May mga taong nakatitig sa kanila mula sa madilim na bintana niyon. Hindi pa pala tapos ang laban. Ang mga gintong sinulid na kanyang itinatahi ay tila kailangang dumaan sa isang mas matinding pagsubok. Ang bigat ng susing ito ay tila pasan ng buong libingan ng aking ama. Bawat uka nito ay isang lihim na pilit nating ibinabaon, ngunit pilit ding bumabalik. Habang nakatitig si Winifred sa kakaibang disenyo ng susi na nasa kanyang palad, naramdaman niya ang malamig na haplos ng metal na tila nanunuot sa kanyang mga ugat. Sa labas ng mansyon, ang anino ng itim na sasakyan ay dahan-dahang gumagalaw, tila isang mandaragit na naghihintay ng tamang pagkakataon upang sumunggab. Ang bawat tibok ng puso ni Winifred ay sumasabay sa kaba na nagmumula sa kailaliman ng kanyang pagkatao. Attorney Santos, ano ang ibig ninyong sabihin na mga tau-tauhan lamang ang mga Ricardo? Tanong ni Winifred. Ang kanyang boses ay tila isang marupok na sinulid na pilit na humahawak sa katotohanan. Winifred, ang iyong ama ay nakatuklas ng isang malaking operasyon ng smuggling na gumagamit ng mga shipments ng tela bilang pantakip. Ayaw ba may intamtamtoma? Seryosong paliwanag ng abogado habang ang kanyang mga mata ay pilit na iniiwasan ng bintana. Ang pamilya ni Marco ay ginamit bilang front upang itago ang mga transaksyong ito. Ang kasalan ni Marco sa iyo ay hindi dahil sa pag-ibig, kundi upang matiyak na ang mga dokumento ng iyong ama ay mananatili sa loob ng kanilang kontrol. Ikaw ang kanilang tanging balakid at ang iyong ama ang kanilang unang biktima. Naramdaman ni Winifred ang isang matinding lula. Ang lahat ng hirap na dinanas niya sa loob ng 5 taon, ang bawat sampal ni Doña Remedios at ang bawat panlalait ni Marco ay bahagi lamang ng isang mas malaki at mas madilim na laro. Siya ay isang pira-pirasong tela sa isang disenyo ng kasamaan na hindi niya kailanman inakala. Lito? Tawag ni Winifred sa kanyang matapat na kasama. Kailangan nating pumunta sa bodega. Ngayon na, bago pa nila tayo maunahan. Sa ilalim ng takip ng dilim, tahimik na lumabas sina Winifred, Lito, at Attorney Santos gamit ang isang lumang sasakyan upang hindi mapansin ng mga nagmamanman. Ang daan patungo sa lumang bodega sa labas ng bayan ay puno ng mga lubak at madidilim na bahagi. Tila isang paglalakbay patungo sa kailaliman ng isang masamang panaginip. Ang tanging naririnig ay ang mahinang ugong ng makina at ang paghampas ng hangin
sa mga dahon ng kawayan sa gilid ng kalsada. Nang makarating sila sa bodega, ang amoy ng luma at amag ang sumalubong sa kanila. Gamit ang susi, dahan-dahang pinihit ni Winifred ang trangka. Ang tunog ng pagkiskis ng kinakalawang na bakal sa sahig ay umalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Tila isang daing ng isang nakaraan na matagal nang ikinulong. Sa loob, sa ilalim ng mga makakapal na tela at mga kahon ng sinulid, natagpuan nila ang isang lihim na silid. Doon ay nakasalansan ang mga ledger na may mga pangalang hindi pamilyar kay Winifred. Ngunit ang mga selyo sa bawat pahina ay nagpapatunay ng koneksyon sa matataas na opisyal. Dito nila itinatago ang lahat. Bulong ni Lito habang binubuklat ang isa sa mga libro. Winifred, ang halaga ng mga transaksyong ito ay sapat na upang gumuho ang buong sistema. Ngunit bago pa sila makakilos, ang liwanag ng mga headlight mula sa labas ay biglang tumama sa mga bintana ng bodega. Ang tunog ng ilang sasakyang humihinto nang sabay-sabay ay bumasag sa katahimikan. Ang puso ni Winifred ay tila tumalon sa kanyang lalamunan nang marinig ang tunog ng mabibigat na hakbang na papalapit sa pintuan. "Nandito na sila!" babala ni Attorney Santos. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Isang matangkad na lalaking naka-Amerikana ang pumasok. Ang kanyang anyo ay puno ng awtoridad at panganib. Hindi ito si Marco at hindi rin ito sinuman sa mga Ricardo. Ito ang anino sa likod ng lahat. Miss Winifred Ricardo, ang boses ng lalaki ay malamig at tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ang pagiging mapangahas ay isang katangiang namana mo sa iyong ama. Ngunit alam mo rin dapat kung kailan hihinto ang isang mananahi bago pa tuluyang mapunit ang tela ng kanyang buhay. Tumingin si Winifred sa lalaki. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga dokumento ng kanyang ama. Sa gitna ng takot, naramdaman niya ang isang kakaibang lakas. Hindi na siya ang babaeng nagmamakaawa para sa pag-ibig. Ang tela ay napunit na noon pa man. Sagot ni Winifred. Ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Narito ako ngayon upang tahiin ang katotohanan, gaano man ito kasakit. Ngunit ang lalaki ay dahan-dahang kumuha ng isang lighter at sinindihan ito. Ang maliit na apoy ay sumasayaw sa kanyang mga mata. Ang katotohanan ay madaling maging abo, Winifred. Gaya rin ng mansyong kinalalagyan ng asawa mo ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Winifred. Ang mansyon, ang mga kababaihan. Si Marco, isang matinding pangamba ang bumalot sa kanya nang mapagtanto niyang ang pagpunta niya rito ay isang patibong upang ilayo siya sa mga taong pinoprotektahan niya. Ibigay mo sa akin ang mga ledger na yan, Winifred, o panonoorin mo sa screen ng iyong cellphone kung paano nagiging isang malaking sulo ang iyong pinakaiingatang santuaryo. Ang boses ng lalaki ay kasing lamig ng bakal, walang bakas ng emosyon, habang ang liwanag ng lighter ay sumasayaw sa kanyang mapanuring mga mata. Para kay Winifred, ang bawat kislap ng apoy na yon ay tila isang dambuhalang sunog na tumutupok na sa kanyang kaluluwa. Nararamdaman niya ang malapot na pawis na gumagapang sa kanyang likuran at ang kanyang mga daliri ay tila nawawalan ng pakiramdam habang nakakapit sa mga dokumentong hawak niya. Gobernador Montenegro. Ang bulong ni Attorney Santos ay puno ng panginginig. Ang pangalang iyon ay sapat na upang patahimikin ang buong lalawigan. Isang pangalang katumbas ng kapangyarihang walang limitasyon at karahasang walang mukha. Huwag mong subukan ang pasensya ko, Hija. Dagdag ng gobernador habang dahan-dahang humahakbang papalapit. Ang tunog ng kanyang mamahaling sapatos sa semento ay tila isang martilyo na nagpapako sa kaba sa dibdib ni Winifred. Ang mga babaeng kinupkop mo, ang paralitiko mong asawa, lahat sila ay nakasalalay sa isang utos ko lang. Isang tawag ko lang sa mga tauhan ko na nakapaligid sa mansyon at lahat sila
ay magiging bahagi na lamang ng kasaysayan. Akala niyo ba ay napakabobo ko para pumunta rito ng walang proteksyon? Ang boses ni Winifred ay biglang naging matatag. Ang kanyang mga mata ay diretsong tumingin sa gobernador, hindi kumukurap sa gitna ng takot. Ang bawat pahina ng ledger na ito ay nakascan na at naka-upload sa isang cloud server. At ang link na yon ay nakatakdang i-publish sa aking livestream channel sa oras na huminto ang pintig ng aking puso o kapag nawalan ako ng signal. Napatigil ang gobernador. Ang ngiti sa kanyang mga labi ay dahan-dahang naglaho, pinalitan ng isang mapanganib na kunot sa noo. Naglalaro ka ng apoy, Winifred. Kayo ang nagsindi ng apoy na ito, gobernador. Sagot ni Winifred habang dahan-dahang itinataas ang kanyang cellphone. Sa oras na ito, libu-libong tao ang naghihintay sa susunod kong live. Ang mga kababaihan sa mansyon. Sila ang aking pamilya. At ang pamilya ay hindi iniiwan sa gitna ng laban. Ngunit sa gitna ng kanilang paghaharap, biglang tumunog ang cellphone ni Winifred. Isang tawag mula sa mansyon. Ang pangalan ni Aling Rosa ay kumikislap sa screen. Nanginginig ang kamay ni Winifred nang sagutin niya ito. Ang tanging narinig niya sa kabilang linya ay ang malakas na pag-ubo ni Aling Rosa at ang nakakangilong tunog ng pagkabasag ng mga salamin. Winifred, ang usok? Masyadong makapal ang usok. Hindi namin mabuksan ang pinto ni Marco. Ang sigaw ni Aling Rosa ay puno ng desperasyon bago tuluyang maputol ang linya. Hindi! Ang sigaw ni Winifred ay tila isang sugat na bumuka sa katahimikan ng bodega. Ang kanyang tuhod ay dahan-dahang nanghina at ang mga ledger ay halos mahulog sa kanyang mga kamay. Ngayon, Winifred, ang gobernador ay muling lumapit. Ang kanyang anino ay tila isang dambuhalang hayop na lalamon sa kanya. Ang iyong teknolohiya ay walang silbi kung wala nang matitirang buhay para basahin ang katotohanan. Ibigay mo sa akin ang mga orihinal na ledger at sasabihan ko ang mga tauhan ko na buksan ang mga pinto. Tumingin si Winifred sa ledger. Pagkatapos ay sa screen ng kanyang cellphone na wala ng signal dahil sa mga jammer na dahan-dahang inilabas ng mga tauhan ng gobernador. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo na nawawala sa kanyang katawan. Ito ang pinakamabigat na desisyon na kailangan niyang gawin. Ang katarungan para sa kanyang ama o ang buhay ng mga taong nagtitiwala sa kanya. Habang ang amoy ng gasolina ay tila nanunuot na sa kanyang imahinasyon, dahan-dahang iniabot ni Winifred ang ledger. Ngunit sa sandaling maglalapat ang kanilang mga kamay, isang malakas na tunog ng sirena ng bumbero at pulis ang narinig mula sa kalayuan, hindi sa bodega, kundi sa direksyon ng mansyon. At kasabay nito, isang pamilyar na boses ang narinig mula sa madilim na sulok ng bodega. Huli na ang lahat, gobernador. Ang apoy sa mansyon ay kontrolado na at ang bawat kilos niyo rito ay nakarecord sa bodycam na suot ni Attorney Santos. Sino ang taong ito na biglang sumulpot mula sa dilim at magagawa ba niyang tuluyang iligtas si Winifred mula sa kuko ng kamatayan? Ang bawat tibok ng puso ay tila isang babala, isang huling paalala na sa gitna ng digmaang ito, ang katotohanan ay mas matalas pa sa anumang gunting. Sa gitna ng madilim na bodega, ang anino ni Lito ay unti-unting lumitaw mula sa likod ng mga naglalakihang rolyo ng tela. Hawak niya ang isang maliit na device na nagpapakita ng isang kumikislap na asul na ilaw. Isang hudyat na ang signal jammer ng gobernador ay matagumpay na nilampasan ng isang mas mataas na teknolohiya. Ang bawat hakbang ni Lito patungo sa liwanag ay puno ng isang uri ng kapayapaang nakuha mula sa matagal na pagtatago. "You're late, Gobernador." Ang boses ni Lito ay malamig, tila isang hanging umiihip mula sa isang libingan. Bago mo pa inutusan ang mga tauhan mo na silaban ng mansyon, nauna na kaming makipag-ugnayan sa National Bureau of Investigation. Ang mga sirena na naririnig mo,
Hindi iyon para sa sunog. Iyon ay para sa iyong mga tauhan na kasalukuyan ng tinitipon sa gate ng mansyon. Nanigas ang gobernador. Ang lighter sa kanyang kamay ay dahan-dahang namatay, pinalitan ng isang matinding panginginig na hindi niya kayang itago. Ang kanyang kapangyarihan na binuo sa loob ng ilang dekada sa pamamagitan ng dugo at pananakot ay tila isang telang marupok na biglang hinila sa isang gilid, dahilan upang ang lahat ay mabilis na matastas. Ang katotohanan ay hindi parang damit na pwedeng baligtarin kapag gusto mong itago ang mantsa, gobernador. Mahinang sabi ni Winifred, ang kanyang boses ay tila isang bulong ng katarungan sa gitna ng gabi. Ang mantsa ng dugo ng ama ko ay hinding-hindi niyo mabubura. Sa loob ng ilang minuto, ang bodega ay napuno ng mga otoridad. Ang tunog ng mga bakal na posas na kumakapit sa mga pulso ng gobernador ay umalingaw-ngaw sa semento. Isang tunog na para kay Winifred ay mas maganda pa sa anumang kanta. Ang bawat hakbang ng mga pulis, ang bawat utos na ibinibigay sa paligid, ay tila mga huling tahi sa isang mahabang trahedya. Nang mabalik sila sa mansyon, ang bango ng basa at sunog na damo ang sumalubong sa kanila. Ang bahagi ng hardin ay bahagyang itim, ngunit ang gusali ay nananatiling matatag. Sa labas ng pinto, nakita ni Winifred si Aling Rosa na nakaupo sa isang silya, balot ng kumot at may hawak na baso ng tubig. Ang mga kababaihan ay nagkakayakap. Ang kanilang mga luha ay halo ng takot at matinding ginhawa. Tumakbo si Winifred at niyakap si Aling Rosa. Ang bawat hagulgol niya ay tila paglalabas ng lahat ng lason na itinanim ng mga Ricardo sa kanyang puso. Ligtas na tayo, Aling Rosa. Ligtas na tayo. Bulong ni Winifred sa pagitan ng kanyang mga hikbi. Salamat sa Diyos, anak. Salamat dahil hindi ka sumuko. Sagot ng matanda habang hinahaplos ang buhok ni Winifred. Dahan-dahang lumingon si Winifred sa bintana ng silid ni Marco. Naroon ang asawa, nakatingin sa kaguluhan sa labas. Sa pagkakataong ito, nakita ni Winifred ang isang bagay sa mga mata ni Marco na hindi niya nakita kailanman. Isang tunay na takot. Alam na ni Marco na wala na siyang proteksyon. Ang kanyang ina, ang kanyang kabit, at ang kanyang makapangyarihang backer ay wala na. Siya ay nananatiling bilanggo sa sarili niyang katawan sa loob ng isang bahay na hindi na kanya. Pagkatapos ng ilang oras, habang ang lahat ay dahan-dahang tumatahimik, tumayo si Winifred sa gitna ng kanyang talyer. Kinuha niya ang didal ng kanyang ina at tinitigan ito. Ang sikat ng unang liwanag ng bukang liwayway ay tumama sa metal nito, nagbibigay ng isang pag-asa na tila ginto. Lito, tawag ni Winifred sa kanyang kaibigan na nakatayo sa pinto. Gusto ko nang simulan ang paggawa ng mga bagong damit. Ngunit sa pagkakataong ito, gagamit tayo ng mga kulay na sumisimbolo sa liwanag. Napangiti si Lito. Anong kulay ang gusto mo, Winifred? Tumingin si Winifred sa malayo, sa direksyon kung saan ang araw ay dahan-dahang sumisikat. Puti at ginto. Ang kulay ng isang bagong simula. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isang matandang babae ang kumatok sa gate ng mansyon. May bitbit itong isang maliit na bata at sa kanyang mga kamay ay isang pirasong tela na may pamilyar na burda. Isang burda na tanging ang ina ni Winifred lamang ang nakakaalam. Sino po sila? Tanong ni Winifred habang lumalapit sa gate. Ang matanda ay tumingin sa kanya nang may malalim na lungkot at pag-asa. Winifred, ang telang ito ang kabiyak ng telang itinago ng iyong ina bago siya pumanaw. May kailangan kang malaman tungkol sa iyong tunay na pagkatao. Ang bawat hibla ng katotohanan ay tila nagbubukas ng isang panibagong pinto. Ang akala ni Winifred na katapusan ay isa lamang palang panimula sa isang mas malalim na lihim ng kanyang pamilya. Ang bawat hibla ng katotohanan ay tila isang tinik na bumaon sa aking puso. Masakit, malalim, at tila hindi na kailanman mabubunot.
Nakatayo si Winifred sa harap ng gate. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa piraso ng telang hawak ng matandang babae. Ang tela ay gawa sa pinya. Kupas na ang pagkaputi nito dahil sa panahon. Ngunit ang borda sa gilid, isang disenyo ng sampagita na tila may gintong sinulid sa gitna, ay kasing linaw ng sikat ng araw. Ito ang pirasong palaging iginuguhit ng kanyang ina sa mga gilid ng kanyang mga sketchpad nung bata pa siya. Ito ang lagda ng pag-ibig na akala ni Winifred ay sa kanila lamang dalawa. Sino po kayo? At paano niyo nakuha ang bordang ito? Ang boses ni Winifred ay tila isang manipis na sinulid na pilit na humahawak sa kanyang katinuan. Ako si Ines, ang nakatatandang kapatid ng iyong ina. Mahinang sagot ng matanda. Ang kanyang mga mata ay basa ng luha habang tinititigan ang mukha ni Winifred. Matagal ka naming hinanap, anak. Ngunit itinago ka ng iyong ama. Hindi dahil sa galit, kundi dahil sa matinding takot. Dahan-dahang binuksan ni Winifred ang gate. Pinatuloy niya si Lola Ines sa loob ng kanyang talyer, ang silid na saksi sa kanyang mga puyat at dusa. Habang ang matanda ay dahan-dahang umuupo sa isang lumang silya, naramdaman ni Winifred ang isang kakaibang bigat sa hangin. Ang bawat alikabok na sumasayaw sa liwanag ay tila nagdadala ng mga bulong mula sa nakaraan. Ang iyong ina. Hindi siya isang hamak na mananahi lamang mula sa probinsya. Simula ni Lola Ines habang hinahaplos ang telang pinya. Siya ang tagapagmana ng isang malaking lupain at ng sining ng paghahabi sa aming bayan. Ang iyong ama ay isang arkitekto na napaibig sa kanya. Ngunit ang pamilya, Ricardo, ang mga ninuno ni Marco, sila ang nagbaon sa amin sa utang. Ninakaw nila ang aming mga disenyo, inangkin ang aming mga lupa, at pinagbantaan ang buhay ng iyong ina. Nanigas ang buong katawan ni Winifred. Ang pagpapakasal sa kanya ni Marco ay hindi lamang para sa mga ledger ng gobernador. Ito ay isang uri ng historical cleanup, isang paraan upang tuluyang maibaon ang krimen ng mga Ricardo laban sa pamilya ng kanyang ina. Kaya naman ganoon na lamang ang pagtrato sa kanya ni Doña Remedios na parang isang alila. Dahil sa bawat tingin nito kay Winifred, nakikita nito ang ebidensya ng kanilang pagnanakaw. Ang akala ko ay namatay ang pamilya ni nanay sa isang sunog. Bulong ni Winifred. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa kanyang apron. Iyon ang pinalabas nila. Mapait na tawa ni Lola Ines. Ngunit ang totoo, kaming mga nakaligtas ay napilitang magtago sa pinakamalalayong baryo. Ang telang ito ang kasunduan niyo ng iyong ina. Sabi niya, kung sakaling magkahiwalay kayo, ang bordang ito ang magsisilbing tulay niyo pabalik sa isa't isa. Kinuha ni Winifred ang kanyang didal. Tiningnan niya ito ng may panibagong pagpapahalaga. Ang munting bagay na ito ay hindi lamang pananggalang sa daliri. Ito ay simbolo ng isang marangal na lahi na pilit dinurog ng mga gahaman. Ang kanyang husay sa pananahi ay hindi isang sumpa ng kahirapan, kundi isang pamana ng kapangyarihan. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, pumasok si Lito. Ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Winifred, may sulat na dumating mula sa abogado ni Doña Remedios. Humihingi sila ng tawad at gusto nilang makipag-ayos. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Winifred. Tumingin siya kay Lola Ines, pagkatapos ay sa telang pinya. Ang panahon ng pag-iyak ay tapos na. Ngayon ay panahon na ng pagbawi. Sabihin mo sa kanila, Lito? Ang boses ni Winifred ay matatag. Tila isang talim ng gunting na handang gumupit. Walang pakikipag-ayos na magaganap. Ang lahat ng kinuha nila sa pamilya ko, ang dangal, ang lupa, at ang sining, ay kukunin ko ng buo. At sisimulan natin iyon sa pagpapasara ng lahat ng pabrika ng tela na hawak pa rin ng kanilang pamilya. Ngunit sa kanyang pagtayo, biglang napahawak si Lola Ines sa kanyang dibdib. Winifred, may isa pang bagay. Ang batang kasama ko.
Lumingon si Winifred sa maliit na batang babae na nakasilip sa pinto. Ang mga mata nito ay kasing itimin ng sa kanya at may hawak itong isang maliit na locket. Isang locket na pamilyar kay Winifred. Sino ang batang iyan, Lola? Tanong ni Winifred. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis dahil sa isang kutob na hindi niya maipaliwanag. Siya ang anak ni Marco, bulong ni Lola Ines, sa isa pang babaeng itinago nila bago ka pa niya pinakasalan. Ang batang ito, siya ang tunay na biktima ng kasakiman ni Remedios. Ang mundo ni Winifred ay tila muling nyanig. Hindi pa pala tapos ang mga pasabog ng pamilya Ricardo. Sa harap niya ay ang bunga ng isa pang pagtataksil, isang inosenteng buhay na ngayon ay nasa kanyang mga kamay. Ang bawat bata ay isang tahi ng pag-asa, ngunit para sa batang ito, siya ay isang punit na pilit itinago sa ilalim ng pinakamagarang tela ng pamilya Ricardo. Nakatitig si Winifred sa bata na nagngangalang Maya. Ang mga mata nito ay tila dalawang itim na perlas na sumasalamin sa lahat ng kalungkutan ng mundong ito. Sa bawat kurap ng bata, nakikita ni Winifred ang mukha ni Marco. Ang matang may talim, ang ilong na tila hinubog sa pagmamataas. Ngunit sa likod ng mga katangiang iyon ay isang kawalang malay na tila isang telang hindi pa nababahiran ng anumang mantsa. Sino ang kanyang ina? Lola Ines? Ang tanong ni Winifred, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagitan ng awa at isang pait na hindi niya maipaliwanag. Si Elena, anak. Buntong hininga ng matanda habang dahan-dahang pinauupo si Maya sa tabi ng isang tumpok ng mga telang sutla. Isang simpleng dalaga sa aming probinsya na nabighani sa mga huwad na pangako ni Marco bago ka pa niya nakilala. Nang malaman ni Doña Remedios na nagdadalang tao si Elena, pinalabas nilang naglayas ang dalaga matapos magnakaw sa kanila. Itinago nila si Elena sa isang madilim na sulok ng kanilang hasyenda hanggang sa maisilang ang batang ito. At matapos niyon, tuluyan nang naglaho si Elena. Naramdaman ni Winifred ang isang malamig na hapdi sa kanyang dibdib. Hindi lang pala siya ang babaeng ginawang bilanggo ng pamilyang ito. May isa pang kaluluwa na dumanas ng mas matinding pait. Isang babaeng kinuhaan ng anak at winakasan ang kinabukasan para lamang hindi madungisan ang dangal ng mga Ricardo. Ang bawat gabi na kasama niya si Marco sa kama, ang bawat anibersaryo na ipinagdiwang nila ay itinayo pala sa ibabaw ng bangkay ng mga pangarap ni Elena. Huwag kang matakot, Maya, bulong ni Winifred habang tinatapos ang huling tahi. Narito na si ate, wala nang mananakit sa'yo. Tumingin ang bata sa kanya at sa unang pagkakataon, isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Ang nangiting iyon ay tila isang sikat ng araw na nagpaliwanag sa madilim na sulok ng puso ni Winifred. Ang paghihiganti ay matamis, ngunit ang pagliligtas sa isang inosenteng buhay ay masigit na nagbibigay ng kapayapaan. Ngunit ang katahimikan sa loob ng talyer ay muling nagambala. Pumasok si Lito. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Winifred, kailangan mong pumunta sa silid ni Marco. Ngayon na. Bakit? Anong nangyari? Tanong ni Winifred. Ang kanyang puso ay nagsisimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Ang mga nurse, hindi nila mapigilan ang pagwawala niya. Paliwanag ni Lito, ang boses ay puno ng pagmamadali. Nagkamalay siya ng tuluyan, Winifred, ngunit may isang bagay na nangyayari sa kanya na hindi maipaliwanag ng mga doktor. Paulit-ulit niyang binabanggit ang pangalan mo at ang pangalan ni Elena. Mabilis na naglakad si Winifred patungo sa silid ni Marco, dala ang matinding bigat sa kanyang kalooban. Nang buksan niya ang pinto, ang amoy ng gamot at ang tunog ng mabilis na paghinga ang sumalubong sa kanya. Nakita niya si Marco, ang katawan ay nanginginig sa ibabaw ng higaan, ang kanyang mga mata ay nanlilisik at nakatitig sa kawalan. Nang makita ni Marco si Winifred, tila isang kuryente ang dumaan sa katawan nito. Pilit nitong iginalaw ang kanyang mga kamay na tila may gustong abutin at sa pagitan ng kanyang mga ubo,
Isang salita ang malinaw na lumabas sa kanyang mga labi. Patawad! Tumingin si Winifred sa kanyang asawa. Ang lalaking minsang naging mundo niya, ang lalaking naging dahilan ng kanyang bawat luha, ay narito ngayon. Isang guho ng tao na humihingi ng isang bagay na huli na para ibigay. Ngunit bago pa makasagot si Winifred, isang malakas na tunog ng paghinto ng sasakyan sa labas ng mansyon ang narinig. Sinundan ito ng marahas na pagkatok sa main gate. Isang pangkat ng mga lalaking nakauniporme na hindi kabilang sa mga pulis na kilala nila ang pumasok sa hardin. Nasaan ang bata? Ang sigaw ng isang boses na puno ng awtoridad mula sa ibaba. Nanlaki ang mga mata ni Winifred. Lumingon siya kay Lola Ines na ngayon ay mahigpit na yakap si Maya. Ang Gobernador Montenegro ay maaaring nasa kulungan na, ngunit ang kanyang mga galamay ay tila hindi pa tuluyang napuputol. At tila ang bata ang huling alas na nais nilang makuha upang muling itago ang kanilang mga lihim. Itago mo siya, Lito! Dalhin mo sila sa lihim na lagusan sa ilalim ng talyer! Utos ni Winifred. Ang kanyang anyo ay tila isang leon na handang pumatay para protektahan ang kanyang kawan. Habang papaakyat ang mga yabag ng mabibigat na sapatos sa hagdanan, tumayo si Winifred sa tapat ng pinto. Hawak niya ang kanyang gunting na panahi, isang maliit na sandata. Ngunit sa pagkakataong ito ang magsisilbing depensa para sa huling pag-asa ng kanyang pamilya. Sino ang mga taong ito at hanggang saan ang kayang isakripisyo ni Winifred upang wakasan ang sumpa ng mga Ricardo? Ang bawat tahi ng ating buhay ay may katapusan, ngunit ang dulo ng isang sinulid ay siya ring simula ng isang panibagong disenyo. Ang tunog ng marahas na pagtulak sa pinto ng mansyon ay umalingaw-ngaw hanggang sa kailaliman ng talyer, tila isang babala ng paparating na unos. Sa harap ni Winifred, ang bawat hakbang ng mga lalaking nakauniporme sa itaas ng hagdan ay tila isang martilyo na nagpapako sa katahimikan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya tumakbo, hindi siya nagtago. Nanatili siyang nakatayo sa tapat ng pinto ng silid ni Marco. Ang kanyang gunting ay mahigpit na nakakapit sa kanyang palad. Ang talim nito ay kumikinang sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo. Ibigay mo sa amin ang bata, Winifred. Ang boses ng pinuno ng mga lalaki ay magaspang at puno ng banta. Hindi mo alam kung anong apoy ang nilalaro mo. Ang batang yan ay hindi lamang anak ni Marco. Siya ang susi sa lahat ng ari-ariang hindi nyo pwedeng mahawakan. Ang batang ito ay hindi susi at lalong hindi siya ari-arian. Sagot ni Winifred, ang kanyang boses ay malamig at matatag. Tila isang telang hindi kayang punitin ng anumang lakas. Siya ay isang tao. At hanggat humihinga ako, walang sino man ang makakahipo sa kanya. Naka-leave kami, mga Ginoo. Wika ni Winifred habang itinataas ang kanyang sariling telepono. Libo-libong tao ang nanonood sa inyo ngayon. Ang bawat mukha nyo, ang bawat banta nyo, ay kasalukuyan ng kumakalat sa buong bansa. Subukan nyo kaming saktan at sisiguraduhin kong sa kulungan ang tuloy nyo bago pa man sumikat ang araw. Napatigil ang mga lalaki. Ang kanilang pagmamataas ay pinalitan ng isang matinding pag-aalinlangan. Sa harap ng pagkakaisa ng mga kababaihang dati ay itinuturing nilang mahihina. Ang kanilang karahasan ay biglang nawalan ng talim. Ang kapangyarihan ng katotohanan ay mas matindi pa sa anumang baril. Sa loob ng silid, isang mahinang kalabog ang narinig mula sa higaan ni Marco. Pumasok si Winifred at nakita ang kanyang asawa na pilit na gumagalaw. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa pinto. Sa huling pagkakataon, nag-abot ang kanilang mga paningin. Walang galit sa mga mata ni Winifred, tanging isang malalim na pagkahabag sa isang taong naging biktima ng sarili niyang kasakiman. Dahan-dahang ipinikit ni Marco ang kanyang mga mata at kasabay niyon ay ang huling mahabang hininga na nagmula sa kanyang lalamunan. Ang monitor ng puso
ay naglabas ng isang mahaba at diretso na tunog. Hudyat na ang kanyang paghihirap at ang kanyang mga kasalanan ay natapos na sa mundong ito. "Malaya ka na, Marco," bulong ni Winifred habang dahan-dahang hinihila ang puting kumot upang takpan ang mukha ng asawa. "At malaya na rin ako." Nang dumating ang tunay na mga otoridad mula sa Nenbabason, ang mga tauhan ni Montenegro ay wala nang nagawa kundi ang sumuko. Ang mansyon, na dati ay pugad ng panlilinlang, ay dahan-dahang napuno ng liwanag ng mga sasakyan ng pulis. Ngunit sa pagkakataong ito, ang dala nila ay katarungan, hindi takot. Habang inilalabas ang katawan ni Marco, lumabas si Winifred sa balkonahe. Kasama niya si Maya, na mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay, at si Lola Ines. Tumingin si Winifred sa langit, kung saan ang mga bituin ay tila mga gintong tahi sa isang malawak na itim na pelus. Ang digmaan ay tapos na. Ang bawat mantsa ng dugo at lason ay dahan-dahan nang nililinis ng agos ng panahon. Ngunit ang mga peklat ay mananatili. Hindi bilang tanda ng pagkatalo, kundi bilang patunay ng kanyang katatagan. "Ate Winifred," mahinang tawag ni Maya habang nakatingin sa malayo. "Maganda po ba ang bukas?" Napangiti si Winifred, isang ngiti na puno ng kapayapaang matagal na niyang hinahanap. Hinaplos niya ang buhok ng bata at hinalikan ito sa noo. "Ang bukas, Maya, ay isang malinis na tela," sagot ni Winifred. "At sa pagkakataong ito, tayo na ang pipili ng kulay na itatahi natin dito. Isang kulay na puno ng pag-ibig, katapatan, at tunay na kalayaan." Sa ilalim ng tahimik na gabi, ang mansyon ng mga Ricardo ay tuluyan ng namatay at isinilang ang bahay ng mga gintong sinulid. Isang tahanan kung saan ang bawat punit ay binibigyan ng halaga at ang bawat babae ay tinatratong reyna ng sarili nilang kapalaran sa po. Lumipas ang isang taon at ang mga gintong sinulid ng tadhana ay dahan-dahan nang nakabuo ng isang obra maestrang puno ng kapayapaan. Ang mansyon ng mga Ricardo, na dati ay balot ng anino ng panlilinlang, ay ganap na nang nagbago. Ang bawat silid nito ay hindi na nagtatago ng mga lihim, kundi puno na ng tunog ng mga makinang nananahi at ang masayang tawanan ng mga kababaihang natutong bumangon mula sa kanilang sariling mga guho. Nakatayo si Winifred sa gitna ng hardin, kung saan ang mga bulaklak ng sampagita ay masiglang namumukadkad, nagbibigay ng isang banyos ng bango sa hangin. Suot niya ang isang simpleng puting bestida na may burdang ginto sa mga laylayan. Isang disenyong siya mismo ang lumikha upang ipagdiwang ang kanyang unang taon ng ganap na kalayaan. Ang kanyang mga kamay, bagamat may mga peklat pa rin ng nakaraan, ay hindi na nanginginig. Ang bawat tusok niya ngayon ay hindi na para sa iba, kundi para sa kanyang sariling pangarap. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa isang maliit na altar sa ilalim ng puno ng nara. Doon, inilagay niya ang isang sariwang kumpol ng mga bulaklak sa tabi ng larawan ng kanyang ama at ina. Sa tabi niyon ay isang maliit na marker para kay Marco. "Nagawa ko na, Tainay," bulong ni Winifred. Ang kanyang boses ay tila isang banayad na ihip ng hangin. "Ang sining niyo ay hindi na ninanakaw. Ito na ang nagpapakain sa daan-daang pamilya ngayon." Tumingin siya sa larawan ni Marco. Ang galit na dati ay tila isang nagbabagang uling sa kanyang dibdib ay tuluyan na ring naging abo. Pinatawad na niya ang asawa, hindi dahil karapat-dapat ito, kundi dahil ayaw na niyang bitbitin ang bigat ng puot sa kanyang paglalakbay. Ang kapatawaran ay ang huling tahi na nagdugtong sa kanyang sugatang nakaraan at sa kanyang maningning na hinaharap. "At Winifred, halika na po. Handa na ang mga bata para sa graduation." Sigaw ni Maya habang tumatakbo patungo sa kanya. Ang bata ay mukhang masigla na. Suot ang isang maliit na toga na gawa rin sa bahay ng mga gintong sinulid. Sa likod niya ay si Lola Ines
na may ngiti ng matinding katuwaan. Habang naglalakad sila pabalik sa loob, narinig ni Winifred mula sa balita sa radyo ang tungkol sa naging hatol kina Doña Remedios at Ruby. Ang mata ng Remedios ay nananatili sa loob ng piitan, unti-unting kinakain ng sarili niyang sakit at pangungulila, habang si Ruby ay tuluyan ng iniwan ng lahat ng kanyang karangyaan. Ang katarungan ay dumating hindi sa paraang madugo, kundi sa paraang ipinakita ng mundo sa kanila ang halaga ng bawat buhay na kanilang minaliit. Mga kasama, simula ni Winifred habang nakatayo sa entablado ng kanilang talyer. Ang buhay ay parang isang pirasong tela. May mga bahaging mapupunit, may mga bahaging madudumihan. Ngunit tandaan nyo, tayo ang may hawak ng karayom at sinulid. Tayo ang may kapangyarihang ayusin ang bawat tahi hanggang sa muling mabuo ang ating dangal. Ang palakpakan ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon, isang tunog na nagpatunay na ang bahay ng mga gintong sinulid ay hindi lamang isang gusali, kundi isang simbolo ng pananampalataya at pag-asa. Sa huling sandali, tumingin si Winifred sa bintana. Ang sikat ng araw ay tila isang gintong sinulid na nagtatahi sa langit at lupa. At sa kanyang puso, alam niyang ang kanyang kwento ay hindi nagtatapos dito. Ito ay simula pa lamang ng isang mas malaking disenyo kung saan ang bawat babae ay malayang makakahabi ng sarili nilang bituin. Ang bawat punit ay may lunas, ang bawat dusa ay may katapusan. At sa dulo ng lahat, ang pag-ibig sa sarili ang siyang pinakamagandang hiyas na maaari nating isuot habang buhay. Ang sikat ng araw na tumatama sa mga gintong sinulid sa bahay ng mga gintong sinulid ay ang huling larawang nais kong iwanan sa inyong balintataw. Isang mapayapang pagtatapos para sa isang matapang na mananahi na natutong buuin muli ang kanyang sarili mula sa mga pira-pirasong tela ng kanyang buhay. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa inyong matiyagang pagsama sa akin hanggang sa huling istasyon ng paglalakbay na ito ni Winifred. Bilang inyong tagapagsalaysay, hindi ko itatago na habang isinusulat ko ang bahaging iyon sa ospital, kung saan, sa gitna ng anibersaryo, ay nakita ni Winifred ang pinakamasakit na pagkakanulo ni na Marco at Ruby, at ang malupit na sampal ni Doña Remedios ay tila may humihiwa rin sa aking puso. Ang bawat salitang binitiwan ko ay baon ng panalangin na sana ay walang sino mang babae ang dumanas ng ganoong klasing pait. Ang kwentong ito ay hindi lamang likha ng panulat. Ito ay hango sa mga buntong hininga at mga lihim na luha ng mga totoong tao sa ating paligid na naging inspirasyon ko upang ipakita na ang bawat punit sa ating dangal ay kayang tahiin muli ng mas matibay na paninindigan. Kung kayo ang nasa kalagayan ni Winifred, nagawa niyo rin bang magpatawad sa huli? O mas pinili niyo sanang talikuran na lamang ang lahat ng walang anumang paglingon? Nais kong marinig ang inyong panig. At bago tayo tuluyang magpaalam, nais ko ring itanong, saan niyo ba ako pinapakinggan sa mga sandaling ito? Marahil ay abala kayo sa pagluluto ng hapunan, nagtitiklop ng mga damit, o baka naman ay nagpapahinga matapos ang isang mahabang araw ng pagtatrabaho. Sana ay naging makabuluhang kasama niyo ako sa inyong mga gawain. Huwag kayong mahihiyang magbahagi ng inyong sariling mga karanasan sa ating comment section. Dahil sa puwang na ito, palaging may tenga na handang makinig at pusong handang umunawa. Kung nagustuhan niyo ang ating paglalakbay, huwag niyo ring kalimutang i-like at i-share ang kwentong ito sa inyong mga kaibigan at mahal sa buhay. Manatili sana kayong matatag at laging tandaan na sa bawat dulo ng sinulid ay may pagkakataon para sa isang mas magandang simula. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng buhay at pag-asa. Pamagat ng kwento, ang mananahi ng mga gintong sinulid. Lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang, nilikha para sa libangan
at upang magbigay ng positibong mensahe.